punto por punto. So ngayon, pupuntuhan natin ang panawagan na mag-usap-usap yung apat na buhay na Pangulo. Pangulong Erap, Pangulong GMA, at si Pangulong Duterte and Pangulong Marcos. Sana mag-usap itong apat na ito na magkaisa na para sa bayan. Nagkawatak-watak na rin ang mga Pilipino dahil nga sa bangayan ng dalawang makapangyarihan sa politika. Ang masaklap nito, ang tanong ba natin, saan ba o paano nagkawatak-watak ang Pilipino o naglaban-laban ang mga pinuno sa pampolitika na si Pangulong Marcos at saka si Pangulong Duterte. Saan ba nagsimula ang gulo na ito? Pag inoobserbahan mo at nanonood ka lagi ng balita o sa social media, sa vloggers, yun yata yung magulo. Pero kung obserbahan mo lang, maglakad-lakad ka sa kalsada, parang wala naman nangyayari sa ating bansa. Wala namang problema. So ibig sabihin, ang social media ang magulo. Yan ang nagpapagulo. So sino ang nagdadala sa social media? Vloggers, yung mainstream media, at saka yung mga nanonood. So tatlo yan nagpapagulo sa atin. Ito naman mga politician natin, iniingganyo o inaakit ang mamamayan. Inaakit ang mamamayan na dito ka sa akin, kalabanin natin si ganito. So nakita nyo ba na yung pangyayaring ito sa panahon ng administrasyong Marcos Jr., parang hindi stable ang ating bayan, ang ating bansa. Dahil nagbabangayan yung mga higanting politician. May problema nga. Nakalimutan na nga natin yung West Philippine Sea, kung ano na nangyayari. At saka yung giyera sa Israel, sa Ukraine. Wala na rin, nakalimutan na natin eh. Nakapokus ngayon tayo sa bangayan ng dalawa. Pero matindi talaga yung ginawa ng pamilyang Duterte, maliban kay Sara Duterte. Lahat ng mga, yung sila mismo nagsalita, mga manghang na yung mga salita nila, silang mag-aama. Hindi kasama lang si Vice President. Manghang na yung salita nila, parang pangkinalye na usapan, pangkanto. So yung mga tao, madali maingganyo kasi sabi nga natin na iilan lang yung oligarchs, mas marami ang mga mahihirap o sa middle class. So yun ang iniingganyo nung Duterte. Kasi sa Marcos, wala pa gaano ako nakitang move sa mga gumagamit sa social media. Umahanap nga ako ng neutral na vloggers eh. Hindi ako makahanap ng neutral ng pag-iisip. Na gusto kong mahanap yun na maging kakampi. Parehas kami. Nasa gitna lang kami. Tirahin ang dapat tirahin. Purihin ang dapat purihin. Malalakas ngayon pagka ikaw ay pumunta ka sa Duterte. Sabihin natin opposition na lang. Pumunta ka sa opposition, mas malakas ngayon ang mga vloggers sa opposition. Ang dami. Umaabot nga ako ng 50,000 eh.
pag pumanig ako doon. Pero pag neutral ako, 2,000 lang ang mga viewers. Kaya parang nakakatawa rin eh. Parang gusto mong sumakay sa media o gusto mong sumakay sa train ng takbo ng ating gulo sa politika, kakabig ka talaga eh. Ano? Sinubukan ko eh. Ano? Pero hindi lang sinubok yon, pero talagang nasa puso ko yung pagtirada ko sa Administrasyong Marcos. Kasi nagalit tayo kay First Lady at saka kay Tambaloslos. Ano? Sila ang simula ng gulo eh. Sila ang simula ng gulo. Ayaw na magpaawat yung mag-ama. Pero Vice President, ano? So itong masama ngayon. Ayaw na magpaawat. Yung honor party ni President Bongbong Marcos kasama si First Lady. Tapos nasa dulo si Vice President Sara Duterte. Tingnan mo ha. Iba talaga ang babae. Ha? Bilang isang profesional at kinikilala sa buong Pilipinas na first family nga na matawag. Biruin mo si President Bongbong Marcos nandoon sa pinuntahan niya si Vice President Sara Duterte. Si First Lady naman sa kaliwa, patay Malaysia lang. Tapos bumalik. Mayroon siyang inakap na isang siguro national figures officer rin yun. Hindi ko namukaan. Tapos sabay balik. Isnab eh, parang doon natin makikita na talaga matindi ang galit ng First Lady sa mga Duterte. So mahirap na talaga maawat yan. Ang tanong ngayon dyan, ito, kwentuhang barkada. Itong aking vlogs ngayon. Kwentuhang barkada lang. Ano? Doon mo makikita ngayon na talaga mahirap na magkabati ang Marcos at Duterte. Pinipilit ni Junior Marcos na hindi magkasira ang Duterte. Pero talaga si First Lady, pinakita niya na ayaw niya na sa Marcos. Sa Duterte. Nakita mo sa social media, sa harap ng mga maraming Pilipino, pinakita niya. So meaning, mahirap na talaga magkasundo. Nakakapakahirap. Kasi babae yun eh. Ha? Ang kaway niya lalaki. Ano? Ang hirap kasi nito, si Bongbong Marcos, wala siyang power para sitahin niya yung asawa niya. Yun yung problema dyan. Wala siyang power na sitahin niya. Yun yung pinakamalaking problema natin sa bansa. So, ibig sabihin, ang decision ng Marcos, President Marcos, parang malamya. Malamya ang kanyang pamumuno. May nagsabi nga sa akin na isang professional rin. Sabi niya, bakit ito si Kwan? Ordinaryong tao lang sinabi niya, ordinaryong organisasyon yung isang Kwan, sundalo yun. Sundalo. Tapos, ang kanyang asawa naman, ay nakikialam sa pamumuno ng kanyang asawa. Sundalo yun Nakikialam sa kanyang pamumuno. Pero hindi sa military dating sundalo, nag-retired. Pinakialaman niya. Siya ang nagde-decide. So, ang nangyari, yung pamumuno ng lalaki, nawala na. Kaya nawala ng gana ang mga kababayan namin o kababayan ng grupo, ng samahan. So, ganun yan, nakikita rin natin. Minsan, sagot ko, bakit ako?
Undress rin ako, sabi ng isa. Depende sa pagka-undress. Ano? Na-undress ka lang kung sa loob ng bahay. Sumunod ka sa saho mo. Pero in regards to functioning your power as a leader, never ka magpa-dictate ni numan. Even your wife, even your husband. Parang katulad kay Jamie. Never ka magpa-dictate kasi ikaw yung hinalal, ikaw yung namumuno, sa'yo nakatingin. Yun yung problema natin ng bansa natin ngayon. Hindi siya makapag-decide. Lagi nadidiktahan. Hindi ko lang alam, hindi rin natin alam si Speaker Romualdez kung talagang kinakaya niya yung pinsan niya or mayroon ng guidance. So, hindi pa rin natin nababasa. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, ang dating executive secretary at dating lawyer ng mga Marcos, kayang gawin ni Pangulong Marcos kung gusto niyang gawin. Pero pag hindi niya ginawa, magkakaproblema ang ating bansa. Bakit nasabi niya yan? Matagal sila nagsama ni Atty. Vic Rodriguez. Kasi lawyer nga, naghiwalay lang sila nung nanalo ng presidente si Bongbong Marcos at sabi nga, pinatanggal. Hindi ko alam kung si First Lady ang nagpatanggal sa kanya. Pati nga si Atty. Trixie. Ngayon, wala nang tagapagsalita ng ating bansa. So, balik tayo sa issue na yung pinatawag ng mga pangulo. Kasi may problema na nga talaga. Mahirap nang ayusin. Kasi mismo si First Lady ayaw na makisundo eh. Nakita na natin. So yun yung malaking problema. Ang problema natin ngayon, nagkawatak-watak tayo. Pero simple lang naman eh. Simple lang tayong mga Pilipino. Kung alam natin na babagsak ang ating bansa, bakit hindi tayo magkaisa? Pero sa ngayon, hindi pa naman panahon para husgan natin ang administrasyon. Sabi ko nga, 2 years, before 3 years, at ganun pa rin. Nako, may problema talaga. Balikan ko ulit yung saan ba may problema. Sa social media lang naman may problema eh. Sa mga vloggers lang naman may problema eh. Kasi sila naglalabas lahat ng mga marites. Ng marites. Yan lang naman problema. Pero kung maglakad-lakad sa mga kalye, normal lang naman ang mga mamamayang Pilipino. Ang hindi natin nalalaman, yung mga bilihin nagsitaasan. Ang sabi nga, epekto yan ng pandemic. Which is kung saan ba talaga yan? Pandemic o talagang kahinaan na ng ating gobyerno? Wala rin akong makitang tamang sagot doon sa mga mainstream media. Kasi pag pinakinggan mo yung kontra kay Marcos, bagsak ang ekonomiya. Pagka tinumingin ka rin kay Marcos, okay naman smooth naman takbo ng ating gobyerno. So, mahirap mag-conclude kung naghihirap ang bansa natin. Pero, yung tinitingnan natin after 2 years kung may pagbabago yung mga pangako, baka matupad yung mga pangako. So baybayan natin. Pero sabi ko nga, tayong mga manunood, nakikinig, ay nasa gitna lang tayo. Huwag tayong makisawsaw sa politika. Pinagbubula lang tayo, pinapaikot lang tayo. Tingnan natin yung bansa natin. Tingnan natin ang ekonomiya natin kung gumaganda. Yun ang tingnan natin. Yung sausawan ng politika, hayaan nyo sila. Pag nakita natin na pangit ang Mr. Marcos, magkaisa tayo, sabay-sabay tayong palitan. Magsigaw tayo sa lansangan. Hayaan nyo lang mga Duterte. Kasi may galit na nga sila.
Hayaan mo sila magsisigaw para lumitaw rin ang katotohanan. Kasi sabi nga, mas maganda kung may opposition. Kasi kung walang opposition, hindi nalalaman ang mali. Hayaan yung mangangawa yung mga Duterte. Kasi mayroon man silang dahilan rin para mangangawa. Pero tayo mga mamamayang Pilipino, mag-obserba tayo. Huwag tayong kumiling dito, kikiling dito. Nag-aawayan kayo sa ano tawag nito? Nag-aawayan kayo sa comment. Natatawa ako. Pag nag-comment ako, sinasabi ko, huwag kayong magpadala sa politika. May sarili sana kayong opinion o sariling analysis sa ating bansa. Huwag lang makisawsaw. Minsan napapasama. Pero sa totoo lang, yung vloggers natin ngayon, kasi yung vlogs ko ngayon is kwentuhan lang tayo. Nagkukwentuhan tayo sa mga nangyayari. Na ang vloggers ngayon, halos lahat mga anti-Marcos. Lahat. Although, sabi nga nila, ang tama ang kanilang nilalabas. Pero pag tinignan mo yung mga salita niya lahat, ay talagang kontra Marcos. Meron ako isa na natandaan, hindi ko lang mahanap kung sino yung pro-Marcos. Pero mas marami yung anti-Marcos. Against Marcos, hindi naman tayo. Against Marcos yung kanya mga vlogs. Mas marami kaysa mga pro-Marcos. Ako, pro-Marcos and pro-Duterte. Pero, sa gitna lang ako. Ang tama't mali ang tinitingnan natin. Hayaan mo na lang kung iilan lang yung makikinig sa atin. Kasi hindi naman nahabol natin yung nagsalita tayo para lang dumami ang makikinig sa atin na laban sa ganito. O magkapera tayo kasi ginawa nga hanap buhay ang pagbablog hanap buhay na ng vlogs. Pero sa akin, hindi ko hinahanap yung hanap buhay nito. Hayaan ko na lang yung mga anak ko, sila na yung magpatuloy ng paano sila umangat. At least hindi ko sila, naparal ko sila na hindi sila naghihirap. Yun lang yung akin. Hindi ko naman pinangarap na yumaman kami. Ang importante, nakatulong tayo. Kaya mo sila ang kwan. Okay na sa akin yung pension ko. Kaya kung may dagdag, salamat ako. Pero kung wala, okay lang yun. Nandiyan na may mga anak mo, may sarili na sila. Hindi ko naman sila pinabayaan. Hindi naman sila naghihirap. Yun lang point ko doon. Kaya hindi ko kailangan ng additional kita sa vlogs para lang kumita tayo. Hindi yun ang hanap ko. Ang hanap ko dito, makialam tayo sa ating bansa. Makilahok sa lahat ng problema. Okay, malala ko nga pala. Marami nang galit sa akin yung mga MUP, yung mga Many Personnel Pensioner. Nagkukumin sila to, sir. Kamusta na yung kwan? Ay, respeto naman. Iba yung aking focus. Isisingit yung pensyon. Ano ba yan? Binayaran nyo ba ako? Inutusan nyo na lang ako Nag-volunteer ako dahil nakikita ko kinakawawa kayo. Kinakawawa kayo sa inyong pensyon. Kaya ako nagkikilos, wag niyo naman. Pati ba naman dito sisingitan niyo ako ng pension. Wag naman, respeto naman. Or sir, baka naman matulungan nyo kami. Mas magandang pakinggan nyo, hindi yung para nyo na rin ako ginawang utusan Gayo galag ako, kung kailan ako nag-retired, magpahinga, doon patuloy ako nauutusan. Doon na servisyo ko, ako nag-uutos. Pero hindi yun ang point ko doon. Ang point ko doon, respeto naman kung ano yung mga vlogs ko, yun ang akin para sa bayan, hindi lang naman para sa pensioner ang akin tinututukan Okay.
Kung sino yung magtanong sa mga pensionera, no? Magpadala kayo ng affidavit sa akin doon sa experience niyo. Or, i-PM niya ako para mag-usap tayo. No? Pero kailangan ko rin ng suporta ninyo, pinansyal. Hindi tayo makakilos kung walang pinansyal. Ibigay ko yung number. I-PM niyo ako at ibigay ko yung number ng aming collector na nag-collect ng pera para matuloy yung ombudsman natin. Ano? Kaya mo marinig na PGMC ombudsman. Ano? Ayaw nila makinig eh. Ayaw niya mag one-on-one sa akin eh. Ano? Kung mag one-on-one lang kayo sa akin at sabihin nyo ng ganito, at hindi naman ibig sabihin na pumapayag ako na hindi nyo ibigay. Pero dapat ipangako nyo lang kung kailan nyo ibigay. Yun lang yun. Hindi nyo ako madala na malagyan niya ako para hindi na ibibigay yung mahigit 4 billion. Ha? Yung hinahanap nyo sa Congress, milyon lang. Ito, billion eh. Ha? 4 billion mahigit. Walang tumutulong. Ha? Walang tumutulong sa mga pensioner. Yung mga high-ranking officer, baliwala lang sa kanila kasi mayroon na sila eh. Paano yung maliliit? Dito sa mga vloggers, may mga vloggers na MUP. Tutok-tutok sila sa politika. Pero yung kapwa nila, yung mga tao nila dati, hindi man lang nila tinutulungan. Ano yan? I'm sorry ha. Kung makasakit ako ng damdamin, maging totoo lang tayo. Ha? Kasi kung ang officer kumilos sa problemang ito, solve na yun ang problema, ayaw silang tumulong. Bakit? Bakit ayaw yung tulungan yung dating yung tauhan? Asawa ng dating yung tauhan. Di ba? Nung tayo officer, napaka-seniorito natin. Sir, kape, timpla. Tapos, maganda pagsiservisyo. Pero ngayon retired na tayo, hinayaan na lang natin, hindi tayo nagtulungan. Wala tayong matakbuhan. I'm sorry. Wala tayong matakbuhan. Kaya nga sabi ko nga, kung sino yung nagsasalita na laban sa akin, harapin nyo ako dito sa social media. Sagutin nyo ako dito. Bakit tayo nyo lumitaw kung talagang mali ako? Ha? Bakit tayo nyo lumitaw kung mali ang ginagawa ko? Mag-comment kayo dito. Mag-usap tayo sa social media. Mayroon nga isang kaibigan ko, pero hindi naman kinakaway ako. Pero china-challenge niya ako na para maibig sabihin, ihinto mo na yan kasi walang mangyayari. Hindi mo, kasi ganito, walang pera ang PGMC. Bakit? Sino ba nagsabi na may pera ang PGMC? Yung finance ka, walang pera eh. Puro pera lang hawak nila eh. Oh. Para ba na... Huwag naman tayo magsalita ng para hindi tayo nag-iisip. Para ba ang kausap nyo grade 1? Pero sila ang dahilan kaya hindi natatanggap ang pera. Yun ang point doon. Nasaan yung pera? Adi, sino may hawak ng pera? Land Bank, di ba? O bangko. Sino nag-order? DBM. O billion yan. So meaning, nasa Land Bank. Or sa DBM release. Nandyan lang yan, paikot-ikot ang pera. Pero, sino ang magsasabi na i-release nyo yan? Di ba? So may connivance. Now, kung na-release, napunta na sa AFP, I'm sorry for the AFP. I'm sorry for the Kabaro. Na, kung nandiyan na sa AFP yan, pwede nilang paglaruin. Sabi nga nung isang number 1 namin sa schooling. Premier yun. Unang presentation ko, hindi siya ganong makumbins ko. Bandang uli, tama yun sir, pwede na i-dribble. Ano i-dribble? So, alam mo na, dribble? Dribble? Paano yun? Okay. Parang ito yung kwento ko eh. Parang ito yung kwento ko nung
tingnan nyo lang yung logic, ya. Umikot kami nung time ni GMA. Sa G37 Division ako. Ako sumama sa pag-iikot ng mga battalion commanders at saka brigade commanders. Ikot kami. Sinosurvey namin kung sino yung sasama sa amin sa kudita. Pero wala akong alam yun, ha. Ini-study ko lang yung umiikot. Yung kasama ko, nag-tube stop nga eh. At saka controversial siya ngayon eh. Sinama ako, ikot kami. Pero alam ko ang purpose nun. Alam ko ang purpose. Pero sino ba ako para sitahin ko siya? Ikot kami. Ilan yan na ikot namin sa Central Luzon na units. Mga 6 yata. Paghiwalay namin, ibinaba ako sa chopper ng 7 Division. Binaba ako. Major Mitar, ito. 400,000. Pamasko nyo yan. Ako naman si Ungas. Walang alam. Malaking pera ito eh. Kung ibabigay ko sa unit, malaking unit pera ito eh. Ibigay ko sa aming MFO na tinatawag. Ang ginawa naman ni MFO, yung pera 100,000, pinamigay niya rin. Perma. Iba paano yung pera nandoon? Eh, hindi naman clear money na yun. So, pinirma 100,000. So, clear na yung 100. Ha? 100 pesos, 100,000 binigay niya. Pak. Tapos, December pirmado, ipapasok niya yun. Kunin niya 100,000. Ito ang clearing. Patay. Parang gano'n yung kwento ko dyan. Kaya nga sabi nung classmate ko, yun, sir, yun ang ibig sabihin dribble. Ganun lang yan. Parang simpleng ganun eh. Pero anyway, wala pa naman tayo kasi hinahanap ko pa lang naman eh. Pero hindi na sila makapiyok na dapat ibigay sa tao. Ang problema nga lang, marami silang alibay para hindi ma-release ang pera. Yun yung problema ngayon. So, dapat tulungan natin. So much for that. Kasi kwentuhan nga tayo eh. Napunta tayo sa pension ng mga MUP, ano. Malaking pera binigay ni Duterte kaya hindi na rin namin na-compute kung ilan ba'y pumasok sa laki na nirelease kaya nabusog yung EFP. MUP, what I mean. So much for that. Kwentuhan nga ito. Balik ulit tayo bago tayo magtapos. Balik tayo sa problemang Duterte Marcos. Napakahirap ng ayusin ito. Siguro ang solusyon nito bagong panguluhan ang solusyon nito. Pero hindi naman natin abot sa 28. Titingnan natin ang takbo ng ating ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, dapat kumilos tayo. Kasi, tututo lang, wala na para yung malumanay ang ating pamunuan o ating pagtakbo ng ekonomiya. Pag mahinang leader, mahina rin ang ekonomiya natin. Ganun lang kasimple yan. Pero sabi ko nga, yung 2 years ay kulang pa bago mag 3 years. Kasi mag 2 years pa lang eh. So kung mag 2 years at ganun pa rin, before end of 3 years, dapat kumilos na tayo kung ganun pa rin ang ating bansa. Maraming salamat sa mga nakikinig.